Effects of ball screen ang pag-uusapan natin ngayon. So mga lods, paano mo nga ba masasabi na ang ball screen mo is effective? So mga lods, kailangan kasi ang ball screen ay nagkakaroon ng effect doon sa defender ng kakampi mo. Pero mga lods, hindi naman kailangan laging tumatama. The mere fact na nandaya yung depensa dahil nagbibigay ka ng screen, ay nagkakaroon na ito ng effect. So ibig sabihin, good screen na yun. Kasi mga lods, umiiwas din naman ng defender sa mga screen na binibigay natin. So ang nangyayari, pag hinabol mo yan, magkakaroon ka lang ng offensive foul or turnover. Nagawa mo na ang trabaho mo as long as na hinarang mo yung katawan mo kung saan possible na dadaan yung defender. Ngayon, yung kalahati ng trabaho, dapat si ball handler, siya ang magpapatama at magkocontrol sa defender niya papunta sa binibigay mong screen. And after that mga lods, panoorin natin yung laro ng Boston and Miami. May isang scenario doon na kung saan hindi tumama ang screen pero nagkaroon ng effect. So dito mga lods, hawak ni Tyler Herro yung bola. Ngayon, paakyat si Bam Adebayo at bibigyan siya ng screen. So ngayon nang bibigyan siya ng screen mga lods, tingnan niyo yung defender ng Boston. Dahil alam niya meron darating na screen, ang ginawa niya is nag-follow siya. So nung nakita ni Bam Adebayo na magpa-follow na yung defender ni Tyler Herro, ang ginawa niya is split second decision, which is napaka-effective ng ginawa niya. Nag-roll na agad siya. In effect, nakita niyo si Al Horford, instead na magpapakita kay Tyler Herro, ang nangyari is kinuha niya si Bam Adebayo kasi mas higher percentage itong yung roll eh. Kung sakaling lumapit si Al Horford dito, pag pinasahan si Bam Adebayo, high percentage yan, napakadali lang yan. Mga 1-2 step kayang idap ni Bam Adebayo actually, di ba? So kinuha niya si Bam Adebayo. In effect, nagkaroon ng malaking space sa harapan ni Tyler Herro. Nasa likod na yung bantay niya mismo. So pwede niya tong ilaliman ng laliman para mag-isip yung kalaban. So si Al Horford, hindi niya malaman yung gagawin niya kung babantay ba kay Tyler Herro or babantay ba kay Bam Adebayo. And also in effect mga lods, yung biglaang roll kasi ni Bam Adebayo na to, ang naging dahilan kung bakit hindi naging ready si Jayson Tatum para itag the roller. At the same time, maganda rin yung ginagawang improved position ng bantay ni Jayson Tatum na umaangat. Kaya hindi basta-basta makapagtag the roller si Jayson Tatum kasi baka mapasahan to sa 3 points. So ngayon, balikan natin mga lods si Al Horford. Si Al Horford nalilito na kasi napakaganda ng ginawa ni Bam Adebayo na biglang pag-roll at yung atake ni Tyler Herro kasi alam niya na sa likuran niya yung bantay niya. Kaya nangyari, kinailangan tumulong ni Jrue Holiday, which is a mortal sin, okay? Mortal sin na kung ikaw, bantay mo ang corner guy doon sa ball side, hindi ka dapat mag-help. Pero dahil sa ginawa nila na bigla ang roll dito at bigla ang drive ni Tyler Herro, nagkaroon ng problema si Al Horford kung saan kailangan tulungan ni Jrue Holiday. Kaya mga lods yan, nakapitalize nila yung effect ng ball screen na ginawa ni Bam Adebayo kahit na hindi tumama. Kaya naman nalibre ng madali na sa corner. Tapos nag-over-recover na si Jrue Holiday kasi libre. So isang fake lang, madali niya na natira yung 3 points. Counted. So mga lods, balikan natin. Para maging effective lahat yan, kailangan ay maganda ang set ng screen mo. Dahil maganda yung set ng screen dito, iniwasan. Nung iniwasan, kahit hindi tumama, nagkaroon ng effect. So yung kinapitalize na kagad nila. Nag-roll bigla, nalito si Al Horford, kaya tumulong si Jrue Holiday, na libre ang corner. Nice shot. So mga lods, ayun yung sinasabi ko na ball screen na dapat nagkakaroon ng effect sa kalaban. Kahit na naman na hindi tumama, as long as na yung defender ay nandaya, meron ng effect yun. Ang kailangan mo na lang gawin, i-capitalize yung effect na ginawa mo doon sa depensa ng kalaban. So yun lang mga lods. Thank you!